13th episode. Yay! Labing tatlo. Labing tatlo. Lucky 13! Andito na naman po ang inyong mga Madaling Kausap! with Apple And Marie! Yes! Parang nakaiting-iting tayo ngayon, Besh. Para daw payat, pero hindi po yun totoo. Hindi totoo yan. Kasi mataba talaga ako. Meron namang difference. Ayan, kahit pa paano. Oh, yeah. Hello sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok. Bye-bye. Nandito na naman tayo. Yes. Labing tatlong episode na tayo. Mga kalahati season na. 2. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-like, continuously sharing, and commenting, at nakiki-cooperate. Cooperate Yes. talaga. Nakikisagot dun sa mga hulaan ng mga title. Ang pinakamahalaga talaga dun, Bes, yung tinatapos nila, yung episode. Yung episode. Salamat. Malaking bagay po sa amin yan. Oo, salamat. Wala naman kaming bayad dito pero... Pag nagka-ads na kami, may piso kayo sa amin. Ngahanap na tayo ng sponsor. Hanggang ngayon na, mga kalahati na yung taon, wala pang sponsor eh. Napaka-busy po namin ng last month ng May and June. May and June talaga. Ang daming nangyari, my God. May and June, talagang Yes, busy. At saka busy pa yung mga susunod na buwan kasi summer. Yes. Summer eh. Talagang kami ay, dugdug. Performance level tayo. Yes. Pero dahil matatanda na tayo, medyo nahihirapan na tayo mag-adjust, no? Yes. Last week ng May, nanalo pa ako ng 100 euro. Thank you! Congratulations! Pero hindi ko yung kinuha. Donate ko yun. Donate ka sa mga tropa kasi sa punks tayo, ayaw natin maghiwa-hiwalay. Yes. Ayan! Ang topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon, si Besh ang magsasalita at magsasabi. Kasi siya may pakana nito. Through the fire. Ngayon, ang topic po natin, tinignan ko lang yung time dahil may kadila kong alas 10. Nagmamadali kami, di ba? Alam mo, agad na kami these past few weeks. Month of May. Maitawid lang talaga itong mga... Tapos, wala na po kaming episode. Kailangan na namin mag-record. At saka wala tayong usap na, anong topic natin? Yun din ang iniisip ko sa taxi. Sabi ko, wala kaming proper na chat. Wala tayong planning nung as in talagang wing it lang talaga to. Kaya ngayon, ito talagang impromptu talagang maano nyo kung anong mga nasa isip namin. From the heart talaga. Yes. As in wala talaga tong isip-isip. Very, very light lang kasi naiinis na yung mga sa kakatopic ng mga biyanahan. Pinanood ko nga kanina yung biyanan. Marami sanang natuwa doon. Yung mga subscriber na bugnot sa biyanan nila. At saka may topic sana kami medyo mabigat-bigat pero pinaburada. Pinabura ko. Yes, pinabura ko po. Kasi masyado pang raw. Masyado pang heavy. Oo. May Hindi pa yun pwedeng pag-usapan. Although na-record na sana. Pag-usapan natin ng very, very light. PM is the key. Kung gusto nyo i-send namin, yan, mag-revolute na. Revolute to 99. Ang topic natin ngayon ay very, very light. Ito po, ang title ay Batang-Bata Ka Pa. Yay! Matatanda na kami. Baka naman may kumanta pa ng Batang-Bata Ka Pa. Although, di ba, may edad na po kami. Pero, ilang taong ka na? 16. Pero ibabalik po natin yung kasi madaming nagkakagusto ng mga topic na yon na pag nare-reminisce natin yung mga past. kabataan. Yes, yung kabataan natin. Ngayon, bakit batang-bata ka pa? Ito yung mga itinuro sa atin ng mga magulang natin or kahit yung mga matatanda in general. Napaka-little pa lang natin. Ano tong mga learning na pinamulat nila sa atin na yung iba ay hindi naman totoo at hindi nag-work. Diba? May idea ka na. Okay. Na yun talaga yung mga iba ay talagang pawang katang-isip lang, gawa-gawa lang. At saka yung iba exaggeration din talaga. Gawa-gawa lang, exaggeration para mapasunod ka. Yes.
Okay? Totoo. So, magsasabi kami, ako ng category, tapos doon na natin. Pag-uusapan natin. Yes. Okay, go. So, nung bata pa tayo, di ba? Yes. Ano ang problema natin sa pagkain? Gulay. Yes! Gulay. Hindi ako Totoo. masyado mahilig sa gulay nung bata. Oh. Alam mo, sa tingin ko nga, itong mga magulang natin, ayaw din nila ng gulay nun eh. Di ba? Siguro. Oo. Pero yung mga lola kasi, inano din yun. Parang yun din yung inano sa utak nila. Sa utak nila, pinupok sa utak nila, kumain ka ng gulay, pampahaba yan ng buhay. Di ba? So, ako, gulay din. Anong gulay na talagang... Anything green. Anything green. Pero, at saka yung mga onion, yung mga onion kamatis, pagka nakikita ko yan sa ulam, tinatabi ko talaga yan. Pero laging sinasabi ng nanay ko, ni mama, kainin mo yan kasi masustansya yan. Totoo. Oo. Pero ngayon, masarap naman talaga. Oo. Late mo na maano. Kasi syempre, may ano na tayo, gusto na natin. At sa amin kasi, sa Ilonggo kasi si mama. So kami talagang magulay kami. Yung talagang green, malunggay, alugbate, saluyot. Yung mga talagang malalapot na gulay. Lahat yan. Papakain sa'yo yung talagang magluluto. Tsaka ano lang, slimy niya. Yes, that one. Pag nagsama-sama na yung mga gulay na... At saka nung bata ako, hindi ko maintindihan yung lasa kasi. Parang ang funny nung lasa. May pait, basta malapot na hindi mo maintindihan. May lasa pang gulay na lupa eh. Yes. Yan, mga yan, hindi ko masyadong, ang mahilig lang kainin nun, yung parang kalabasa. Siguro kasi medyo matamis-tamis yung kalabasa. Yes. Carrots, patatas. Totoo. Yan yung mga medyo okay kainin. Pero yung mga dahon-dahon, medyo nag-struggle talaga akong Yan talagang mga dahon, yung mga kongka. Yan pa naman yung yan pa naman yung masusustansya, di ba? Totoo. Tsaka ano bang malay-malay natin, di ba? Totoo lang, pag niluto naman ni nanay, wala din naman tayong choice kundi kakain. Kahit na ganun ka naman, suka-suka ka naman. At saka sasabihin ni mama, walang tatayo sa pag hindi naubos yung pagkain sa lamesa. Oo, ganun. Totoo. Kaya nga ako mas pinipili ko na lang kung may maliit man lang na isda. Yung isda na lang. Or may option ka, di ba? Sa amin kasi wala kaming option. Kasi magpapanggap ka kunyari na naglagay ka ng gulay, pero ibabalot mo yun sa kanin. Para hindi ko siya malalasahan. Ako naman pag may isda ganyan, di ba? Kunyari kinain mo isda. May tinik-tinik yan, di ba? Gagawin ko, yung mga hindi ko nakain, itatago ko doon sa ilalim ng tinik. Tapos kasama na siya sa mumu, no? Tapos na. Tapos nag-diretso ka na sa la kusina. Ganun. Yung kasi ang akala ng mga magulang natin, wise sila, pero mas wise na tayo nun kagad. O kaya, talagang alam naman nila na nakatago. Kasi siyempre, siguro gawain din nila yung bata sila. Pero inahayaan na lang sila. Okay na yun, basta nakakain siya kahit paano. Ganun. Pero alam kasi talaga nila na yung gulay, nagbibigay nga siya ng strength sa tao, nutrition, lahat yan. Kagaya ng ano bang mga gulay? Kalabasa, pampalinaw ng mata. Which is, best hanggang ngayon naniniwala ako. Kasi gusto ko ang kalabasa, manamis-tamis siya. Gusto ko siya from the very beginning. Masarap kasi talaga. All kalabasa, papahigayin mo ko sa kalabasa, okay ako. Kaya hanggang ngayon, sabi ko, feeling ko, so, saka kapaniwala kong gano'n, ang linaw ng mata ko. Kinakain mo talaga siya. Dahil malinaw gusto mo malinaw. Through the fire. Masarap man talaga. Carrots, ganyan din. Ganun din. Yung carrots kasi, paglaki ko na yan na friendship din. Kasi parang gano'n din yung carrots, parang, ang tigas niya. Matigas. Depende kasi talaga sa luto din. Pero ang carrots, gusto ko yan pag may sarsa. Totoo. Yung may sarsa na parang menudo, ganyan. Okay sa tapos malambot na siya. Malambot, Basta may sarsa, okay sa akin. Pero yung, sa amin kasi may gulay lang talaga na parang, may tawag kaming ulam din laswa. As in, gulay na gulay, walang karne, walang... Oh my God! Walang sarsa. Tapos para lang siyang sinabawang gulay na malapot. Pero ngayon, love na love ko siya. Kasi pag kinain ko talaga. Okra! Yung okra. Ay, naku, yan ang pinakain ko. Okra! Hanggang ngayong matanda na ako, ayoko ng okra. Okra yan. Sama-sama yan lahat. Ganyan. Siguro kaya okra ako. Ayaw ko ng okra. Dati pa ang ginagawa ko dyan,
Kunyari, pagkasubo ko, diretso lunok para hindi malalasahan. Lunok, diretso lunok. Hindi ko nangunguyain or something. Kaya hanggang ngayon, hindi po ako makain ng okra. Kaya minsan sinasabi ni Mama, tignan mo ate mo, hindi ako kumakain ng okra. Kaya hindi gumanda eh. Walang kinalaman, Madir! At saka may naalala pa ako, Bes. Nung maliit pa tayo, pinapakain tayo ng nguso ng baboy, di ba yung mga babae? Para daw maging madaldal. Which is hindi po yung totoo. Talagang magiging madaldal yung mga babae pagka sa amin hindi uso yan. Lumaki na sila. Ay, sa Tondo, uso. Talaga? Nguso ng baboy. Kailangan pakainin ka nung little ka pa. Nguso ng baboy, tas yun. Ewan ko na po sa mga ibang probinsya. Pero ikaw napakain ka? Ah, yes! Magtataka ka pa ba? Siguro pinakain sa akin 20. 20 nguso. Gusto ba o dila? Something gano'n ng baboy. So, ayun. Okay. Next category. Ang next natin ay hygiene. Hygiene. Ano sinabi nila nanay at tatay at nila tito at tiya sa'yo? Kailangan maligo araw-araw. Yes. Or kasi nga para hindi ka magkasakit. Yun ang basic sa amin, maligo. Yung kailangan maligo. Oo, pero sa amin kasi dahil nga hindi kami mapamahiin, hindi bawal maligo sa gabi, yung mga ganon. Okay sa inyo maligo wala sa gabi. Problema. Ay, bawal sa amin maligo sa gabi. Yung punas na. Pero pagka yung sobrang dumi ka, pwede ka maligo, wala namang problema. Sa tingin ko, wala namang bata na umuwi na, ay ako, kasi nahulog ako sa imbornal. Pero sa amin, I think yung yung maliligo ka sa gabi, magkakasakit ka, parang gano'n. Kasi parang malamig, dahil malamig sa gabi, parang lalamigin, yung ganong paniniwala. Yes. Yun lang. Kami naman, sa ganang kasing palalaro talaga kami sa araw, tapos sa Tondo, ganyan, puro laro. Pagka nagkakuto ka, pagka sabi ni nanay, sige, pag hindi natin ginamot yan, tinanggal yung mga kuto mo, liliparin ka sa langit. Yes, kahit sino naman pong bata nagkakuto ka din, di ba? Nagkakuto din ako. Oo naman. Lahat nagkakuto naman sa ulo, siguro. Kasi hawa-hawa na yan sa school sa school. Di ba? So, pag umuwi ka, kamot ka na ng kamot. Ay, may kuto to, ganyan. Tapos, sasabihin pa nila, susuyurin, o kaya kung ayaw mo, bubuhusan ko yan ng gas, tapos sisilaban na yung ulo mo. Ganon yung mga panakot niya. As in, oo. Sa amin kasi, si Mama masyado siyang terror. So, parang, halika dito. Aanuin ko yung susuyurin kita, gano'n. So, pero sa amin kasi, gustong-gusto ko yun. Kasi masarap siyang pakiramdam. Yung sinusuyod, tapos yung tinitiris sa ulo mo mismo. Doon ako, nakakasakit. Talaga? Umiiyak talaga ako pag kinukutuhan ako ni Mama. Kasi yung mudra ko po, sa ganang manicurista siya, ang hahaba ng kuko niya. Kaya matulis. Matutulis yung mga kuko ng mudra ko, talagang ganyan. Ang sakit. Sabi ko, mudra, wag na. Ayoko sa akin kasi masarap pagka ginano. Parang, kasi nga di ba makati yung ulo mo. So pag ginano niya mismo sa ulo mo, masarap. Pero wala po ako nakitang bata na nilipad pa taas ng langit dahil sa kuto. Hindi totoo. Hindi yan totoo. It's it's a myth. It's a prank ng mga mudra. Myth versus fact. It's a prank. Tapos, meron ba na kapag hindi ka naghugas ng paa, bago ka matulog, mapuputol yung paa mo. Ay, sabi mo lang ganyan! Sige, mapuputol yung paa mo. Kasi naman, pag sa Tondo, di ba? Talagang madumi. Chinese garter kami, nagpapaa kami dahil. Kasi, dead for my baby one. Ganon. Talagang mga 6 feet yan, tataasan. Kami din naman padumihan talaga. Pero wala sa madumi. Ang paa ko talagang uling-uling yan. Oo. Sa bahay kasi, pag di ka sumunod na isang beses, palo ka na talaga. Kaya sa amin, wala nang sa amin wala nang, sige, wala nang takutan yung mga ganyan. Hindi na kailangan. Next, sa health. Sa health. Anong sinasabi para pag may sakit ka at pag malakas ka na, pag wala ka ng sakit? Pag may sakit, iinom ng yung pinapainom kami ng mga yung kamote juice.
Mayroon ba na kayong gano'n? Oo, kamote juice, ganyan. Kasi masustansya, pampagaling daw yun. Sa amin nga kasi yung Royal True Orange, gano'n lang, tsaka Skyflakes. Hindi sa amin. Kamote juice sa amin. Pero number 1 talaga, Biogesic. Hindi talaga yun nawawala. Yung mga gamot talaga. Biogesic. Pero kamote juice sa amin, number 1. Ngayon, number 1 ka, ano-anoan, kabiling-bilihan ni Mama, pag nabasa ka ng ulan, nagpaulan ka, maliligo ka agad. Para hindi ka ubuhin, sisipunin. Ayun, nadala ko hanggang pagtanda ko. Yes. Naano ko pag nabasa ako ng ulan, binibilisan ko yan. Meron ba? Niligo ako agad. Kagabi kahapon kasi pinag-uusapan namin yan. Yung matutuyuan ng pawis. Yun. Kasi kahapon inubo-ubo to si Bowas dahil naglaro nga sa ganyan. Sabi ko kagabi, natutuyuan ng pawis. Tapos sabi ni Yami, sabi niya, tinagal-tagal naman nung bata ako. Siguro mga 100 times na ako natuyuan ng pawis. Hindi naman ako nagkasakit. Kaya natatawa ko kayo, naalala ko. Kasi hindi naman Kasi nilalagyan pa nga tayo ng bimpo. Yung good morning towel. So, ganun po tayo pinoprotektahan. Pag natuyuan ng pawis daw, ubuhin at yung sisipunin. Ganyan. Sisipunin, di ba? Pero hindi naman totoo. Tsaka sa healthy, di ba? Yung pag magkasugat ka, pag hindi yan gumaling, lalabas daw yung pare, yung tren, gano'n. Iniisip ko na yun dati. Kung ano-anong lalabas. Iniisip ko na yun dati. Although bata ka pa nun, siyempre hindi mo pa masyadong mapapalawak yung isip mo, no? Pero iniisip ko na yun dati, hindi yun mangyayari sa isip ko. Talaga hindi yun, tao yung lalabas, gano'n. Kaya tren, di ba? Gano'n talaga, mga panakot niya. Tapos ang gagawin niya ng mudra ko, kukuhanin niya talaga yung sugat mo, tapos lilinisin niya talaga yan, na napakasakit. Sa akin yung agbo oksinada. Lalagyan niya yan. Lalagyan alcohol, mertiolate, lalagyan niya yan. Meron kasi ako dating malaking sugat dito, yun talagang worry ko. Sabi ko, ano kayang lalabas dyan? Maya ako tingin lalabas na ganyan. Tsaka yung sinasabi nila, di ba, pagka umupo ka sa unan, magkakapigsa ka. Hindi diba? Magkakapigsa ka, pipigsain ka. Actually, ang tagal ng panahon na parang sa isip ko nun, sa kakapaniwala ko na nagkakapigsa ako, nagkakapigsa talaga ako. Na-manifest ko yun ng bata ako. So talagang inano ko yung mga una na yan sa puwet ko. Sabi ko, hindi ka pwede mapunta sa puwet ko kahit anong mangyari. Pero hindi naman po pala totoo yun. Diba? Infection kasi ang pigsa. Iba pala yun. Diba? Tapos meron pa, yung pagka nagka-Becky ka. Diba sabi nila pagka yung ihip ka na ihip, magkaka-Becky. At saka, pagka sign daw yun, na nagka-Becky ka, tumatangkad ka. Ganon? Tumatangkad ka. Hindi po ako tumangkad. Bakit? So, sila, ang laki ng Becky nila, ang tangkad nila Sa amin naman, pag nagka-Becky, mababaog. Grabe naman yung babaog. Kasi nagka-Becky ako ng dalawa sabay. Yung isa, pawala na, yung isa pasulpot. Nagka-Becky ako. Ayun, mababaog. Kaya nun mababaog ako, dalawang Becky ko, laki ganyan. Totoo. Tapos sinasabi pa nila na pag nagkakalagnat ka, lumalaki ka din. So tinatawag nila yung sa amin na lagnat-laki. So parang iniisip ko naman, nung bata ka, tapos ngayon naisip ko na ngayon, what if may infection ka na pala? Inisip pa rin nila na, tumatangkad lang siya. Ayaw ka nilang galawin. Di ba? Pero yan, I agree with that. Kasi yung lagnat-laki, ang tawag nila dyan sa English ay growth spurt. Ngayon, yung mga bata talaga, meron talagang mga growth spurt yan. Ang signs nila is yun nga, medyo mainit yung katawan, medyo clingy, maiyakin, ganyan. So talagang ina-associate yan sa lagnat-laki. Yun yung gusto nilang iparating. Pero, yun nga, you have to watch out for signs of infection ngayon. Yes, pala mo may sore throat or something. Yung lagnat-laki kasi, mainit lang yung katawan. Hindi talagang lagnat na lagnat. Pag sinabi mo kasing lagnat, yung talagang mataas na yung temperature mo. Iba na yun, syempre. Totoo, yes. So, ayan na, di ba? Pero ngayon, parang di na nag-a-apply sa mga kabataan ngayon Sobrang makabago na yung mga kabataan. Ngayon, alam na nila yung mga growth spurt, mga ganyan. Alam na nila yung mga ganyan. Nababasa na yan lahat sa Google. Hindi na yung lagnat-laki ang tawag. Totoo.
Ngayon, sa school naman, sa pag-aaral, anong sinasabi ni nanay sa'yo? Kunyari kung, sige, huwag ka mag-aaral. Hindi ka makakagraduate. Yun. Tapos, kung hindi ka makakagraduate. Wala kang trabaho. Maghihirap ka. Yun. Sa amin, mas worse. Diba, hindi ayaw mo mag-aaral, hindi ka makakatapos, wala kang kinabukasan, ganyan-ganyan. Ganyan, Pupulutin ka doon sa kalsada, doon ka magiging street children ka, ganon. So, syempre, natakot ka, no? Totoo, may ganyan. Matatakot ka, no? Mag-aaral ka na lang, di ba? Parang ano. At saka meron pang style na si mama na parang, yan o, kita mo yan, yung nagbobote o. Magiging ganyan ka. Di ba? Sasabihin ko pa sana. Sa bahay kasi namin, nung bata kami, mayroong area na parang malapit yung squatter area, ganyan. So may mga bata dyan na naglalaro, minsan ganyan-ganyan. Pag panakot ngayon palagi, sige, matulad ka dyan sa mga bata dyan sa labas na pagka, which is nakakaawa din yung mga kinukumpara. Siyempre, parang sige, magiging ganyan ka. Parang, Diyos ko. Siyempre. Tapos, pag naman, di ba, nag-aaral ka, ay naku, nag-aaral yan, mabuti magiging doktor yan. So, siguro lahat ng mga sinabihan nila na magiging doktor yung mga anak nila, hindi naging doktor ngayon, di ba? Kasi automatic na-associate ka agad nila sa pagiging doktor. Sobrang, ewan ko ba, bakit may something kung ano yung doktor. Doktor abogado. Di ba? Magiging teacher. Teacher. Magiging teacher yan. Ganyan. Pala-aral yan, magiging teacher yan. Mahilig sila sa ganyan. Hindi ba pwedeng maging dancer siya? Di ba? May mga matatalinong dancer. Hindi ka sa atin kasi, hindi uso ang arts. Yung arts, no? Hindi kasi ganun ka, ang arts natin kasi para sa mga nakakatanda, parang wala ka namang sasahurin dyan. Parang wala kang kikitain dyan. Pati music. Yan, wala. Diba? Sa kanila kasi parang yan, parang hobby lang yan. Yun, hobby. Hindi siya yung profession. Totoo. Na parang sinasabi, kahit sila tatay, di ba? Tatay. Yung tatay mismo nagsasabi na, hindi yan ang kinabukasan mo. Kailangan magtapos ka, kumuha ka ng kurso. Wala kang mararating ganyan. Wala kang mararating sa music na yan. Di ba? Ganyan. Walang mararating yung sayo-sayo na yan. Pero ngayon, di ba? Hugot talent, lahat na. Di ba? Pag may isa kang talent. At saka sa TikTok pa lang, di ba? Pinupush na yung mga bata ngayon. Sige, mag-TikTok ka. Bonggang-bongga pala. Di ba? Na in the future, mapapakinabangan pala. Totoo. Yayaman ka pala. May talaga, may budget na may makuha. Pero nung unang panahon, yung kasi yung mga nanay natin, ganun din sila inano ng mga lola. Diba? Kasi talagang ang education talaga na mag-aral ka para may degree ka, maganda ang trabaho mo, maganda ang buhay mo. At saka hindi nila inaano yan yung sumali-sali ka sa mga pa-contest. Di ba? Hindi nila yan. Hindi ka ini-encourage. Ini-encourage. Hindi nila ini-encourage yan sa mga bata. At saka pa nga, yung sports. Di ba? Hindi yan masyadong noon dati kasi dahil sasabihin nila pang lang yan, pan-distract lang yan sa academics, ganyan. Mas doon ka magtuon sa academics kaysa sa sports. Or yung mga cheerleading, yung mga ganyan-ganyan. Pero ngayon, di ba? Pero ngayon, ang dami ng nagsusulputan. Tinitrain na para maging, sino na ngayon si Hidilyn. Hidilyn, maging Hidilyn na. Paano, nung malaman nilang, kumpanya nagbigay ng 10 million kay Hidilyn. Lahat na ng mga magulang, magbuhat-buhat ka na doon ng mga timba. Lahat gusto nang pinag-i-ensayo yung mga anak nila. Boxing. Di ba? Manny Pacquiao. Si ang ating Olympian. Si Carlos Yulo. Di ba? Lahat ngayon ng anak pinagtatumbling na nila. Tumbling ka na. Tignan natin kung maging Carlos Yulo ka. Diba? Ganon. Pero noong unang panahon talaga yun tayo. Pag-aaral tayo. Pag-aaral. Totoo. Mag-aral ka para magandang kinabukasan mo. Yun. Hindi nila alam, may kinabukasan din naman sa mga ibang Sa diskarte. Diskarte din. Totoo. Kahit hindi ko naman sinasabing hindi na magandang mag-aral. Siyempre, importante din naman. Yung magandang topic yan next time. Yes. Diba? Ngayon, next. Ano sinasabi ng mga magulang natin tungkol pag nagkakaroon tayo ng crush? Di ba? Nalalaman yan na di ba, nagsusumbong. Mag-aasawa na agad. Yan!
Eksakto. Magagalit agad. Mabubuntis siya ng maagang magagalit agad kasi, bakit crush yan? Bakit pag-aasawa na agad iniisip? Yan, ganun ka pa lang 8 years old ka pa lang. Talagang naku, tigil nga kayo dyan. Ganyan. Sa atin kasi ganyan talagang may stop talaga na, hindi maganda yan, hindi maganda yung ganyan kasi nire-restrict ka agad, no? Baka maaga kayo mag-asawa, maumaga mabuntis. Pero ang reality kasi, mas maganda, tayo kasi di ba at a young age, talagang may curiosity ka na parang, ano yung nararamdaman ko? Parang gano'n. But parang may na-attract ako sa kanya or na-admire ko yung mga characteristics niya, ganyan. So dapat maganda sana na parang nung bata pa lang, ma-explain na sa atin kung paano nangyayari, kung ano yan, ano bang dahilan kung bakit na-experience mo yan, saan mag-lead yan, yung mga ganun. Yes. At saka, nung bata pa lang kasi tayo, pag sinasabi na, yan si ate ganyan, sinusundo ni ganito, ganyan, kasabay ni to kumain, ganyan. Sasabihin ka kasi, nagpapaligaw ka na? Nagpapaligaw ka na? Hindi ka pa nagpapaalam sa amin? Kailangan kasi laging may may paalam. Consent. Oo. Magko-consent ka palagi ng magulang. Sabay kami kumain ni ganito. Laging ganun sasabay ako sa kanya umuwi, ganyan. Tapos, ang iniisip na kagad nila nanay, tatay at nila ate, mga auntie, naliligawan na yung dalawa na yan. Pwede naman silang maging study mate. Diba? Or yung, kasi di ba uso sa ating mutual understanding. Yan yung MU. Diba? Hindi kayo nagliligawan, pero, kasi ang ligawan, di ba, usapan na natin, ang ligawan naglilid yan sa relationship. Yung MU, parang, hindi muna tayo doon, pero gusto kita, gusto mo ako, ganon. May understanding kayong dalawa na kayong may gustuhan kayong dalawa, ganon. Pero pag kami sa bahay naman, pag-uusapan yan, kasi ganito, ganyan. Yung anak ni Aling nagtitinda sa kanto, ganyan. Pag nadinig yan ni Mama, alam mo na sasabihin, malandi ka. Malandi kayo, ganyan. Naglalandi kayo sa kanto, ganyan. Ganun na kagad. Talagang ikinakat na kagad yung wala na yung fantasy mo na, parang guguho na kagad yung pangarap mo na, hindi ko na nga siya kasi nga, iba talaga yung pagpapalaki sa mga ganon, bawal. Kaya ngayon, laking pagsisisi naman ng mga magulang na yung mga anak hindi naligawan kahit isang beses. Di ba? Hindi na nakapag-asawa. Hindi na nakapag-asawa, hindi na kasi kakatakot nila na sabi niyo, bawal hindi pwede. Naging single na lang tuloy siya forever. Miskino. Ngayon, eto naman next. Household chores. Anong sinasabi ng nanay mo pag tatamad-tamad kang ayaw mong kumilos sa bahay? Ayaw mong matuto ng mga gawaing bahay? Sa amin, sa amin kasi nasanay kami talaga na maglinis. Talagang everyday. Meron kayong assigned task? Oo, meron talaga. As in, gigising ka ng umagang-umaga para maglinis. Okay. Yun talaga sa amin, hindi ka... Kaya pag tatamad-tamad ka sa amin, palo talaga agad. Tsaka talagang pagalit na dudumi ang bahay, ganyan. Yes. At yun din ang sinasabi ni Mama sa amin. Umaga pa lang, ayusin nyo na yung mga higaan ninyo kasi para aanuhin kayo ng grasya. Tapos, buksan ng mga bintana, papasukin ng hangin, ganyan-ganyan. Pero sa Tondo, wala po kaming bintana noon dun sa kasi iskinita yung bahay namin. Wala kaming bintana. Pag binuksan mo yung bintana, mababaklas yung buong wall. Grabe daw ba? Kasi meron kami bintana sa taas na malaking bintana yun kasi kakaiba yung pagkagawa ng bahay na yun. Parang bodega ever na yun na ewan. Tapos pinaganda na lang. Pag binuksan yung bintana, hindi mo na yung pwedeng galawin. Kasi pag binuksan mo, dun lang sa baba na parang yun, ang inaano niya, buksan yung mga bintana, ayusin yung cortina, yun lang ang lagi niyang pakiusap. Para pumapasok daw yung swerte. Sa amin ganyan, pero sa amin naman, parang dahil nga si Mama masyado siyang extrovert,
ano yan, palagi yan may mga bisita, ganyan. May mga bumibisita unexpected sa bahay. Tsaka gustong-gusto niya madaming tao sa bahay. So, para sa kanya, kailangan laging malinis ang bahay kasi anytime na magkabisita, hindi kami mahihiyang i-presenta yung bahay. Yung kanya. Sa kanya, kailangan naka-ready kami palagi. Na, kailangan umaga pa lang, malinis na ang bahay. Kasi pag dumating yung mga bisita, mamaya may dadating si ganito, si ganyan. Nakakahiya kung ang kalat-kalat ng bahay. Sa kanya, ganun. Ngayon, hanggang ngayon, na ano naman namin na yung pag may nabasag, ayaw na ayaw kasi ni Mama no, nang may nababasag. Parang bad luck siya. Ngayon, ang inaano naman niya na, sige, mabuti na lang na nabasag siya kaysa may mangyari pa sa mga members of the family. Ganon. Yun ang ayaw niya, yung mga nababasag. Tas yung pagbasag na, tas tinatago mo pa. Di ba? May naririnig nga akong ganyan. Kasi hindi pwede. Itapon na. Pero sa ganang bata ka pa, natatakot kang aminin. Kasi sasabihin niya ikaw nakabasag dito, palo ka, ganyan. Bakit mo nabasag yan? Tapos, sinasabi niya na, di ba, ayaw nyo pang aminin, nabasag nyo na nga, ganyan. Lalo tayong magkakandahan. Siyempre, ikaw, malas, gano'n. Takot na takot ka, di ba? Kasi nakabasag ka na naman. Nauupo sa mga baso, pero ang ending talaga nga hanapin niya yun Yung nanay natin may abilidad siyang matandaan. Lahat ng kalititang mga gamit sa bahay. Of course. Diba? Talagang, nila, bilang nila lahat yan. Kabisado. Pero ako, number 1 talaga, ako nakakabasag lagi ako nakabaso. At saka yun sa amin papala, yung sa kama na yun. At ano yan, palaging ugaliin na ayusin palagi ang kama unang-una. Kasi parang madadala mo yan sa buhay mo. Na parang kailangan maayos agad. Yun yung training mo. Training mo yun na parang kailangan, mo yan, yung unang-una pagkagising, kama agad. Kasi, yung pag may gusot ka sa buhay mo, yun agad, yung gagawa ka agad ng solusyon, hindi mo na ipagpapaliban, kung ganyan. Yung masasanay ka na yung problem solving skills mo na andyan agad, parang ganun. At saka feeling ko, tayo, yung mga kabataan noon, hindi talaga din nating hahayaan na gano'n yung umalis tayo ng hindi na ayos yung kama. Kasi ano sasabihin ni nanay, may mga katulong kayo, di ba? Mayaman tayo, di ba? Ganon. Mayaman tayo, may yaya ka. Sinong mag-aayos niyan? Ako? Ako ang nagtatrabaho, ganyan-ganyan, di ba? Ano kaya? Palit na lang tayo. Ikaw magtrabaho doon. Di ba? Ganun. Pero kami, alam mo kami, kahit may kasama kami sa bahay, dati may tumutulong sa Terot. Hi Teroti, love you. Hanggang ngayon nandun pa rin, kasama kami sa bahay, tumutulong-tulong sa amin. Yes, si mama mo. Kahit naglilinis pa rin kami ng bahay, hindi namin inaasa sa kanya. Yan ang maganda. Kasi talagang tanitrain kami ni mama na huwag kayong aasa sa ibang tao. Para iligpitin yung mga kalat ninyo. Exactly. Kasi sa inyo yan. Exactly. Na madadala nyo yan hanggang paglaki ninyo. Tama. Oo. Kami naman, ako feeling ko lang yun na may yaya ko, pero sa totoong boy, wala pala talaga akong yaya. Pero kasi sa amin, talagang trato na namin si Ate Ruth na kasama siya ng pamilya namin. Hindi namin tinatrato na yaya ko. Hindi. Talagang sama siya sa amin. Ate namin siya, kumbaga. Pero ako, nung unang panahon talaga, yung bata pa ako, hate na hate ko pong magugas ng pinggan. Ay, gusto ko yan. Tinatakasan ko sila. I love. Tinatakasan ko sila. Tapos matatagpuan na ako ni mama doon, nag-Chinese garter na ako, naglalaro na ako ng kung ano-ano. Tapos palo talaga, ang maliwanag. Kasi kumain ako, tapos eat and run ako. Ako yung literal na eat and run nung bata ako. Kasi siyempre sa hapon papatulugin pa yan. Papatulugin ka pa. Ako talaga, nasa isip ko na yun. Kailangan mo mabilis kang kumain, tapos takas ka na. Kasi naglalaro na sila sa labas. Ganon. Napakasutil ko talaga ng bata ako. Tapos ako din naman ang magsi-shoulder nung kasi ipalo, iyak talaga. Biruin mo, konting ugasin lang, tinakasan ko pa. Di sana hindi na ako napalo. Ngayon naman, pag napalo na ako, hanggang makatulog na ako noon.
Ito naman, next. Ito, yung, anong tawag dito? Parusa. Anong tawag doon? Punishment. Consequences. Punishment sa'yo. Ng magulang mo kapag ka... Palo. Palo. Tapos, pinapaliwanag niya ba? Hindi. Ay, meron naman. Meron naman. Pero mostly palo kasi si mama may pat-pat yan. Yung pamalo niya. Yung talagang manipis. Pero minsan, pag nawala na yun, yung makakapal. O kaya yung walis tambo. Yan, ako. O kaya kung ano na lang madampot. Yes, yun. Exactly, kung ano madampot. Yes. Pero meron sa amin talaga pamatpat talaga yung manipis na bamboo. Yung ganyang kanipis na ang pagka talagang ginanya na nasakit. Minsan pumapasok kami, may ganyan. Latay. Oo, makikita ng mga kaklase ko, ba't may ganyan kanipis? Tapos magang-magahin matangin. Kakaiyak. Kami sinturon talaga. Sinturon, tsaka kung ano makikita niya ngayon, ibabato niya sa'yo. Ibabato niya sa'yo talaga na kutsara, tinidor, sandok, lahat. Kaming dalawa ng kapatid ko, kasi nag-away kami, nagsabunutan kami, pinaluhod kami sa munggo. Oo, totoo. Yan. Yung punishment yan. May kinuwentuhan ako niyan, hindi siya naniniwala, totoo pala yung load sa munggo. Masakit yan. Yes, at masakit siya. Ay, ako naman, labuyo. Sili? Pinakain ako ng labuyo. Nagsinungaling ako, nahuli ako. Oh my God! Nahuli ako nagsinungaling dahil mababa yung exam ko. Sabi ni mama, asa na yung mga exam mo? Ayaw kong ipakita dahil mababa nga. Siyempre, mapapagalitan din ako. So, nagsinungaling ako, nakita niya sa bag ko yun. Nasa bag ko lang. Sabi niya, magsisinungaling ka, pinakain niya ako ng siling labuyo. Ang ulam pa namin noon, nilaga! So, pag kain ka ng labuyo, di match. Tapos, inom ka ng sabaw na mainit, talaga naman. Wala. Yung talaga unforgettable ko ng parusa talaga yung labuyo. Ako naman, naglaro kami nun sa labas Laro kami ng mga text yata o yung Coca-Cola, yung pogpag. Pog. Oo, ganun. Hindi ko na malayan. Naghapon na pala, dumating na pala si mama galing work. Walang sinaing, unang hugasin, as in lahat. Walang nalutong ulam, as in lahat, ang kalat ng bahay. Tapos nakita niya ako, nandun, nagkakalug akong ganyan. At saka winner ako, day. Ang dami ko lahat. Umiiyak na yung mga kalabang ko kasi napakaswerte ko. Siyempre, pag swerte ka, ayaw mong bitawan. Ayaw mo, lalo kang maglaro. Di nahuli niya ako, patay. Sabi kong gano'n, hindi ko na alam na malayan yung oras Pingot, tapos pasok sa loob. Nasa na yung mga text na yan? Nilaga niya. Sige, inumin niyo yan ngayon. Kami ni Melia tayo na. Si mama may ganyan din siya. Ilalaga ko yung mga panty nyo. Papayong ko sa inumin niyo yan ngayon. Ganyan. Ang iyak ko talaga nun. Lahat na, tuog at na talaga lahat. Talagang lagi. Laging palo. Grabe, extreme talaga. At saka yan, pag nahuhuli ako nagsisinungaling, automatic sampal kagad. Oo. At saka kurot sa singit. Yan. Ayan, sasabihin sa akin, paduduguin ko yung bibig mo pag nalaman ko nagsisinungaling ka. Ang ending, talagang nagsisinungaling ako. Di dugo. Dugo talaga ang bibig. Talaga sampal dito, sampal doon. Ang mudra ko po kasi parang, siya nung maging babae si Manny Pacquiao, siya yun. Ang bilis ng kamay niya Kamao niya lahat. Kami talagang boom lahat. Kailangan talaga umiwas ka Siguro galing sa iisang pamilya yung nanay natin. Kasi mahilig sila manapakin. Talaga, Kaya ako talaga, feeling ko talaga kung may battered husband, kami battered children kami. Pero alam mo, akala ko dati lahat ng magulang ganyan. Ngayon, nung lumaki-laki na lang ako, tsaka ko na-realize na hindi naman pala, kasi si Yami, hindi naman siya hindi sila ganun. Sinasaktan, Hindi ganun. Tapos, sino pa bang mga magulang? Sila, hindi naman ganun mga magulang nila, At saka, ewan ko, parang naging na ni mama, yung disiplina niya, kailangan masaktan ka bago para ka matuto. Para tumatak sa isip mo. Yun palagi ang kasi hindi kayo natututo kung hindi kayo sasaktan ganyan. Talagang palo talaga lagi ang punishment number 1 yung palo. Palo. Walis tambo, lahat, sintoro. May pa nga kami niyan yung pagka, kunyari,
nasa labas ka, tapos may nalaman si mama, sa bahay ka mamaya. Pagdating sa bahay, ano ka dito? May ano kayo niyan, may session kayo niyan, talagang dadamputin niya na yung pamatpat niya, mag-uusap kayong dalawa, ganyan. O, ganyan, ikaw naman, hindi ka ng ganyan. Ganyan. Meron pa kaming ginawa, akala ko tulog na yung mudra ko. Ngayon kami, malaki na ako nito, mga 13 na ako, gano'n. Ganyan kami ng mga tropa ko doon. Kaya kung makakaalala ito ni Laklaw, nag-usap-usap kami, manonood kami ng VHS ng Showgirls. Showgirls lang po yun hindi yun yung talagang bold na bold. Ganyan, nag-usap-usap kami. Pero dahil sa isip mo, syempre may pangapasexy doon, kailangan mag-ready ka. No? Ang ginawa ko, sinara ko yung mga bintana, ganyan, talagang lahat matiminto. Tapos manonood na kami ng mga tropa, no? Si Mudra, nadinig niya siguro yun nung gabi. Dumating! As in! May kumakatok, sabi ko, hindi naman ganitong oras ang uwi ng Mudra ko, Andun kami lahat, nanonood. Kasi siyempre yung Showgirls, parang nagsasayaw sila doon na pa-sexy. Tapos nung pagkabukas ko, gano'n. Anong ginagawa nyo? Ganyan. Nag-ano kayo, nanonood kayo ng mga bastos-bastos, ganyan. Follow, tas uwi yung mga kaibigan. Hindi ko yan makakalimutan. Kasi talagang, alam mo yun, para kaming nagplano na manood ng ball, tapos, hindi naman talaga. Huli pero hindi kulong. Totoo, sobra. Next. Anong sinabi sa'yo ng mama mo tungkol sa ugali ng magulang mo? Dapat maging ganito ka ba? Pala, hindi kailangan magalang at mabait. Yan. Magalang. Opo. Yes. Opo. Yung manners talaga, bless. Yes. Ano pa ba? Basta kailangan lagi kang magalang. Magalang at saka mabait. At saka si mama, siya na, magpapaalam kayo. Kayo para alam ko kung nasaan kayo. At saka, maliban na doon sa oras, syempre, may limit ka naman talaga sa oras ng pag-uwi mo ng gabi, ganyan-ganyan. Kasi alam na, delikado sa daan. Kung mapahama ka, ganyan-ganyan. Kahit matanda na tayo, gano'n pa diba? Laging gano'n, magpapaalam kayo, magsasabi kayo. Hanggat dito kayo nakatira sa akin, magpaalam kayo, magsabi kayo, diba? Tapos, pagka hindi ka nagsabi, nakalimutan mo, ganun. Para kayong walang magulang, ganyan. Parang wala kayong natututunan na maayos, ganyan. Tapos, ang lagi niyan sinasabi sa akin na kapag huwag kang maramot. Ayan, kasi, yan, number 1 din. Huwag kang maramot. Kasi pag mapagbigay ka, babalik sa'yo. Yun, laging ganun. Number 1 din yan. Bukod sa, syempre, po at opo, kasi kailangan talaga yung mga tito. Mapagbigay. Ganyan kasi si mama mapagbigay din sa'yo. Kailangan mapagbigay. Minsan mas mapagbigay pa siya sa iba Kaysa sa mga anak niya, no? Yan din iniisip ko. Ganyan. Kaya nga, totoo. At saka, minsan diba yung sobrang pagkain, syempre bata ka pa lang nun, gusto mo sa'yo lang yun, diba? Pamigay na yan doon sa mga pinsan mo. Bakit ba mapanis pa yan? Tapos, napanis nga. Yun, no? Nakita niya sa rep, no? Gulit siya sa akin. Tignan mo, napanis lang to. Sinabi nang ipamigay na. Mas gusto niyo pang itapon yung pagkain kaysa sa ipamigay. Yun talaga, galit na galit siya. Nagtanda talaga ako na parang, oo nga naman, sayang yung food. Parang hindi kayo naano sa Diyos, ganyan. Galing yan sa Diyos, di ba? Laging gano'n. Sa amin din, loyalty sa family. Talagang kailangan uunahin ang pamilya. Bago ang iba. Loyalty sa family. Hindi yan mawawala. Tama na. Hanggang ngayon naman, nadala natin lahat yan yung mga pag-uugali na yan. Tapos, ayun pa pala yung sinasabi ni Mama, palagi sa amin, pag kayo, iimbitahan kayo sa mga bahay-bahay, kayo, magsabi kayo sa, na kayo na magugas ng plato, tulungan niyo sila, para mas magugustuhan nila kayong ini-invite. Hindi yung parang
pag palagi lang kayong iniimbita, nag-aastang guest talaga kayo doon na nakaupo lang kayo, wala kayong pakialam. Ayaw kami din, ganyan. Oo, di ba? Ayaw nyo man lang magkusa na, ito. Yan, kusa. Kailangan palaging may kusa. Kusa, oo. Na, ito, kutsara tinidoro, ano bang gusto yan, tinuturo din sa amin. Di ba? Magkapatid siguro talaga si Mama. Di ba? Feeling ko talaga kasi mahalaga yun eh, yung may kusa ka talaga. Magandang, ano yun, katangian. Katangian. Na madala mo. Oo. Tama. Yes. Pagtanda mo. Totoo. Ito naman next, pera. Pera. Hindi naman sa matipid si... Hindi ka ba, ano ka na noon, binibigyan ka na? Kunyari, hingi kang piso, binibigay ka agad? Ay, hindi. Obviously nga. Hindi din kami. Kung ano ang meron, yun lang. Pag ikaw nang bahalang magkasya doon. Di pa, hindi. Pag bagong dating si Papa, syempre, kasi... Mapera pa eh. Abroad. Si Papa, pag galing abroad, yan, may extra kang baon. Pero pag si Mama lang, hindi niya... Kung anong baon mo, yun lang. Ngayon, ito naman, may style si Mama. Pag may kailangan ka, di ba, hingi ka pera. Minsan kasi, kumuha ka dun sa wallet ko. Mangungupit ako niya. Kunyari, kailangan ko 25 pesos lang. Dadagdag ako, magiging 30. Yan, ganyan. Ang hindi ko alam, bilang niya pala yun. Ako naman, experience ko dyan. Si Mama kasi, meron siyang lalagyan ng papel at barya. Ngayon yung barya, kung ano lang ba na barya, doon niya ilalagay yan. Ewan ko kung bilang niya yun, pero feeling ko hindi kasi ang dami nung barya. Di ba meron sa atin yung tigdo, 2 tigdo, 5 piso, ganyan. Ngayon, ang gagawin ko, pagkahingi ako sa kanya, doon, kunyari, 20, ganyan. Kukuha ko ng 20 dun sa papel, pero dun sa barya, magdadagdag ako ng 5 pesos or 5, ganyan. Dun ako kukuha sa barya kasi hindi halata. Yun yung gumagaan sa kanya. Dun hindi ako kukuha sa papel kasi masyadong halata. Dun ako sa barya. Sa papel ako, tapos, pag na-booking niya ako, ituturo ko yung mga kapatid ko. Kawawa! Sorry, sisters! Ayan, nahuli niyo siya ngayon, di ba? Tinuturo ko yung mga kapatid kasi, hindi ko alam yan, baka si May dyan, ganyan. Si Malu yan, gano'n. Ako hindi naman ako nahuli. Pero hindi ko alam, bilang niya pala yun, no? Tapos, sinasabi niya rin, sinong umubos ng barya ko dun sa wallet? Kasi hindi mag-wallet siya malaki, tapos, yung isang buong gano'n, di ba, may peso bill, tapos yung gitna barya. Sinong umubos ng ano, gano'n? Sabi ko, shit, halata. Di ba? Ang malay-malay ko ba na... Gumagaan kasi. Gumagaan. Alam nila kasi kung gaano kabigat yung wallet nila talaga. Pero, hindi naman din kami yung bigay kagad kasi wala din namang ibibigay talagang budgeted talaga pera. Ay, tsaka ayaw na ayaw pa ni Mama yung hingi ng hingi sa ibang tao. Yes. Ako din. Kasi pag nababalitaan niya lalo na, yung parang nangingi ka doon ng 20 hindi maganda. Hindi maganda yan, ha? Yung ganyan. Talagang hindi maganda. Sa kanya rin, sa mama ko din, hindi rin magandang ugali yung nanghihingi ka. Totoo. Ba't pa, hindi ka ba binibigyan? Totoo. Hindi ka ba pinapakain? Para saan yung 20 mo? Hindi mo naman ganun. Parang ganun. Tsaka ang point kasi doon, pag nakarating sa kanya, ito namang mga nagbigay, ba't nyo pa ba pinarating? Pero ako, hindi kami, sa amin kasi talaga hindi kami nasanay manghingi ng pera. Hindi kami ganyan, hindi kami nanghihingi. Meron kasi yung parang, pingin naman 5 piso dyan. Ay, sa amin hindi. Pag sabi ni Mama, pag kusa kang binigyan, okay. Gaya ng mga tita-tito, ganyan. Pag binigyan ka, mag-thank you ka, ganyan. Yes. Pero never kang manghihingi, mauunang manghingi ng pera. Hindi daw maganda yan sa kanya. Yes, totoo. Pero ngayon, awa ng Diyos, pero yung mga pamangkin ko, di sila natutong magkaroon ng sarili nilang pera-pera na maliban na lang pag birthday tsaka Pasko eh. Ayan nga, yung mga bibigyan mo lang din. Occasional yan, magkakaroon talaga sila ng pera. Kahit sa akin ng pamangkin ko, hindi sila yung penging piso o laging penging piso. Hindi. Yung lolo ko naman dati sa Balangit Nawa sa father side, pagka nangingi ka ng, syempre gusto mo bumiling candy, di ba? Meron siyang isang bilaong barya. Kuha ka dyan. Kasi dati, meron pa silang Video Carrera. Yung piso. Piso. Tapos, ang dami namin barya nun. Basta sa father side, dami namin barya nun.
Tapos, yun, pagka kailangan mo, pa-candy-candy ka, ganyan. O, kuha ka dyan piso. Ang gagawin ko, dadakot ako. Dadakot akong ganun. Yan ang mga memories Sinama ko sa pera, ayan pa. Pag meron kang utang, babayaran mo agad. Yan. Sa utang, pera. Basta pera. In case na hindi ka share budget mo at in case na mangungutang ka, wag mo nang patatagalin. Wag mong unahin yung luho sa utang. Kailangan unang dating ng pera mo, bayad mo agad yung utang. Bakit saan ka naman kukuha ng pera? Bata ka pa dun. Hindi, kunyari, paglaki, kumbaga, yun yung sinasabi niya. Kasi sa kanya, kasi niya, dahil siya yung nagbabudget ng pera, si Papa, nagpapadala lang, nagpapadala, ganyan. Sa kanya, in case na paglaki mo, ganyan, o ganito, pag ganito, kasi alam namin yun pag may nakakahiram sa iba, dahil nga may tuition fees, yung ganyan. Dahil ilang kami nag-aaral nun Priority na kagad. Ganito, nakahiram ako. Babayaran agad itong hiram. Totoo. Na hindi kami talagang nabaon sa utang. Never. Talagang magaling si Mama ng pera. Hanggang ngayon, pero wala kang ipon. Bahay lang, nabili ang bahay at saka yung traktora. Yung traktora. Nabayaran na po yung Nabayaran na lahat. Pero maayos kasi mapagbigay masyado yung mama ko. Kaya talagang yung mudra mo. Pinag-aaral yung mga pamangkin, ang lolo't lola, talagang binubuhay. Ganun talaga siya as a person. Yung mudra ko naman, ang natatandaan ko sa kanya, pagka, kunyari, unang-una pa lang na dapat at least support ka banda sa family mo. Kasi unang-una ko noon, nag-summer job ako, binili ko dahil ng mga t-shirt, mga pantalon. Kinumpleto ko yung sarili ko sa Giordano pa yun. Sabi niya, sumweldo ko sa City Hall kasi doon ako nag-summer job Tapos yan, pinagbibili mo, ganyan, bumili pa ako ng mga heels na hindi ko naman magagamit. My God. Ang galit niya talaga noon. Hindi ka man lang nagtabi para ganyan. Diba? Kahit para sana bilhan mo yung mga kapatid. Ganyan din sa amin. Ganon. Kahit man lang sana bigyan mo yung mga kapatid. Ako, sa isip ko noon, pera ko ito pinaghirapan ko. Kasi nga sobrang bata. Ganyan din sa amin. Ganyan ka pala. Bilhan mo si ganito, bilhan mo na si ganito. Totoo. Which is, nung lumaki na ako, doon ko na importante pala dapat pag may sobra magtatabi ka. Magtatabi ka. Ganon. Kami naman, sa pag-utang, si Mama, inuutang niya yung mga nakukuha namin na pamasko. Tapos wala nang nabayaran doon. Ilang taon, hindi ko na natandaan. Sa amin kasi, automatic, tanggap naman na namin yun. Automatic na. Kunin niya yan Kasi sasabihin mo din naman, matabi mo muna itong 500. Kasi sabi kasi pagkain na rin namin, paggastos sa bahay. Sa amin naman palagi may pagkain. So wala kaming dyan. Pero nung lumaki-laki na kami, hinahayaan niya na kami. Sige, sa inyo na yan. Pandagdag mo sa baon mo or pambili-bili mo ng load. Ganyan. Nung lumaki na. Pero nung bata ka, siyempre. Si Mama yan, taga-tabi yan. Pero wala na din yung kahit hanapin mo. Alam mo na yung pag sinabing utang, wala nang hindi na yun. Next. Last na. Ano ang inano sa'yo ni Mama? Tungkol kay Jesus. Yan. Religion. Paniniwala sa Diyos. Sa amin. Yan sa amin talaga, Jesus. Ayan sa inyo na. Sa amin talaga. Talagang lumaki kami sa simbahan. Christian kasi every Sunday. Minsan nga doon na kami buong araw. Kasi talagang laking church talaga kami. Yan din, sa amin din gusto, palagi Sunday nagsisimba lahat. Pero sa ganang manoti ka, ayaw mong bumangon. Kasi yung mudra ko alas 6. Sa amin importante kasi talaga. Alas 6 gusto niya na, alam mo, bumangon lang talaga ako pag nadidinig ko, magja-Jollibee tayo pagkatapos. Hindi naman laging linggo-linggo may pag-Jollibee. Ay nako, iniisip ko talaga noon, pagka hindi ko nadidinig yung salitang Jollibee, hindi ka babangon. Pag nakauwi na sila, hindi ako nakasama. Hindi ako nakasama magsimba. Nakauwi na sila, palo ako. Kasi hindi ako kasali. Pero kasi simba lang palo. Palo. At saka, galit siya sa'yo sa buong Sunday na yun. Imbis nga, Sunday's best hindi. Sunday's worst yun. Sa amin nga, hindi ganyan. Kasi nga, sa amin talaga, every Sunday. Minsan nga, may Wednesday pa kami, ganyan. Pero talagang every Sunday talaga. Number 1 mo talaga yan. Umpisa ng araw,
maaga gigising, alas 5, kakain na lahat, maliligo, mag-aayos, nakadress, ganyan. Mag-aayos, simba, sabay-sabay, buong pamilya, ganyan. Pero, not necessary, pagkatapos ng simba, meron kayong... Kasi palagi nandun na kami sa simbahan doon na kami kakain. Okay. Kasi hindi naman kami Catholic, so ano lang yung simbahan namin maliit. So parang sa church, talagang family na rin kami. Iba-ibang pamilya, doon sabay-sabay kakain, ganyan. But sa Catholic Church, wala kayong pakain dyan, Father? Sama-sama, dala-dala ng pagkain, ganyan, potluck, ganyan. Tapos hanggang yun hapon may yung mga youth may activity, ganyan. Hanggang sa gabi, parang simba ulit. So parang buong araw, nasa simbahan talaga kami. Parang ginawang second house yung simbahan church, Sa amin kasi, pagkatapos ng misa, 1 hour yun. Syempre, ikaw, tamad-tamad ka pang gumising. Tapos tagal pa lang misa, ganyan. Ang inilook forward mo lang naman is Jollibee. Yung after, di ba? So yun, parang mostly talaga ako ang pinakalaging hindi kasama. Si May talaga yan. Kaya favorite siya ni Mama kasi siya, sunod kagad siya. Pag sinabi ni Mama, sunod kagad siya. Walang question. Ako talagang kontrapelo pa talaga. Kasi ganang panganay ka ako hindi, okay talaga. Talaga ako kontrapelo, kaya siya nagigigil sa. Kasi ako, nag-enjoy ako dyan kasi dahil nga, nung bata ako, madami ako laro ng mga taga-church. Tapos nung lumaki naman ako, syempre nandiyan na yung mga youth din na katropa mo na din. Yan, magkikita-kita kayo, ganyan. So, okay sa akin, okay. Tapos si Malo naman, kasi ganang bunso siya, syempre, lagi naman siyang kay Mama lang susunod din. Mas bata kasi. Mas iiyak siya pag hindi niya kasama si Mama Kaya, automatic siya So, yung panganay talagang, ay, nako talaga. Sorry na lang po talaga sa, Tondo Church. Kung may 365 na linggo, ako lang doon, 65 lang yung atenan ko. 300 doon. Pero sa amin yan, when it comes to religion din, and faith din talaga. Number 1 is talagang uunahin mo ang Diyos talaga. Every decision mo, and talagang kahit saang aspect ng buhay mo, talagang number 1 talaga. Tsaka laging sinasabi ni Mama yung magdasal. Sa amin. Pag bago umalis ng bahay, magdasal. Yun ang inaano niya. Na pag meron kayong inihiling, ang bibilis yung magdasal. Pero pag hindi na kayo nagpapasalamat, pag nakuha niyo na yung hiling niyo. So yun, talagang medyo hanggang ngayon, hindi naman medyo, talagang nadala ko yun hanggang sa ko. Ayan! Tapos na! Ang tagal! Ito na yan, ang tagal ng reaction ni Bess. Hindi, akala ko meron pa tayong wala na. Ito na. Conclusion. Importante ba itong mga tinuro sa atin ng mga magulang natin nung tayo ay bata pa, na nagpatibay sa atin sa ating paglaki na. Ako, oo. Yes. Sa akin talaga, I owe everything sa aking childhood. Yes. Kasi although may mga traumatic, mas marami din naman ako natutunan. Kasi for me, doon ko nakuha yung pagiging loyal ko na tao, yung pagiging honest ko sa ibang tao, matulungin, yung paglilinis ko ng bahay, yung pag-aalaga sa ibang tao. Ang dami ko talaga natutunan sa mama ko, sa childhood ko talaga. At saka feeling ko, para sa akin, proud ako kasi dumaan ako sa ganun stage ng life ko. Even napakagandang diba? Memories na talagang napagdaanan mo lahat yun. Tapos, yun din ang nag-mold sa'yo. Paakyat doon sa kung saan ka man naroon ngayon. Although, meron din naman, siya. May times din naman na talagang you wish na it could have been handled differently. Diba? Like, for example, ngayon na, sinasabi nilang yung gentle parenting, ganyan. Pero may mga nagsasabi din na hindi siya nag-work kasi yung mga kabataan ngayon medyo pasaway na, ganyan. So parang maikukumpara mo din talaga yung napagdaanan natin before na parang mas okay siya kasi talagang inaano niya yung mga may boundaries mo, kung talagang disiplina, kumbaga. Although may, at some extent, hindi talaga minsan natin winish na talagang nagkasakitan. Yes. May mga times. Pero, hindi ako mag-wish ng
much better pa doon. Sapat sa akin yung mga nangyari sa akin, yung pagdisiplina sa akin, lahat. Kasi kung hindi dahil doon, hindi ako matututo Talagang inaano ko yun as sa buhay na naging ganito akong okay ako. Totoo. Na tao. Kahit sa akin, I wouldn't have it any other way. Yes. I've had it any other way. Talagang kung babalik man ako doon sa siguro may mga ibabago na kung konting-konti lang, pero yung the way na pinalaki kami ni Mama, I think that would be... Tatanggalin ko lang yung nahulog ako sa Imbornal, pero that's it. The best. Ang saya kasi ng childhood natin, the best siya. At simple, pero masaya. Kasi talagang, and then the next day, looking forward ka na naman, parang palaging may bago. Kasi alam mo yun, mapapagalitan tayo or something, pero at some point naman, ma-realize mo, ay, para sa akin din pala yun. Yes, of course. Yun talagang importante. Pero, isa lang ang pinaka na doon, staple. Kumbaga nandun na mangyayari yung mapapalo ka. Kasi matigas ulo mo Yun talaga yung magiging mo ng punishment mo. Yes. Ayan! Talagang pinag-uusapan yung kabataan. Nostalgic moments. Maraming salamat sa mga magulang namin. Yes! Sa nanay namin na talaga naman dinisiplina kami. At yung mga kaibigan na ng childhood natin, di ba? Nag-shape ng childhood natin. At saka masarap po yan na naranasan natin yung mga ganyang bagay. Kasi yan ang talagang nag-ano sa atin. Although, I won't speak for everyone else kasi talaga sa amin, talagang nag-enjoy kami. Pero kasi baka sa iba, medyo traumatic din sa kanila or talagang siguro gusto silang baguhin. Nasa sa inyo naman yan. Nasa iba't iba tayo ng pananaw sa buhay. At pagpapalaki. At kung ano man yung mga pinagdaanan ninyo sa buhay. Yan. Nasa sa inyo po yan. Pero sa amin talagang swak yun. Saktong-sakto yun. Yung childhood namin, hindi ko yun iti-trade kahit kanino. Talagang naranasan ko na po lahat ng kasi kahit the best. Mapagkikwentuhan natin yun, di ba talagang nakakatawa. The best. Totoo. Siyempre. Maraming salamat po sa inyong subaybay sa ating napakahaba. Ilang oras na itong episode natin? 2 hours, sharp. Mahigit 1 oras. At patuloy lang po ang inyong pag-like, pag-share, pag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. At mag-share kayo ng inyong childhood memories and nostalgic moments. With your mom, friends. Everyone. Cousins, everyone. Marami yan for sure. Brothers and sisters. At see you next episode. And palagi natin tatandaan na ang lahat ay nadadaan sa maayos na usapan. Bye! Bye! Thank you, Mom.